Magandang gabi po sa bawat isa. Ito po ang inyong pong kamanggagawa, Brother Paul Dito Jose, Pastor po. This is Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And we welcome you to our time in the Word of God. Tayo po ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos sa biyaya niya, sa sustento niya. Tayo po ay nakapagpapatuloy sa ministeryo hong ito. At hindi lamang po yun, maging sa ating mga pang-araw-araw na mga pangangailangan, kalusugan, ay nahandun po ang biyaya at sustento ng ating Panginoon. And as you all know, or most of us know, na ang ating church ay dumaan sa isang malungkot na pangyayari kung saan isang kapatid isang kapatiran sa aming iglesia lokal, si Sister Jinjin Negrosa, ay umuwi sa Panginoon. That was last Wednesday, kaya wala po tayong time in the Word. I just made an announcement and a few comments from the Word of God. And then Friday, ay nakiramay po tayo sa kanila, kaya wala rin po tayong time in the Word, and we are able to resume today. And salamat po sa lahat ho ng mga kapatiran na even before na nasawi si Sister Jinjin, ay nahando ng inyong pagsuporta, hindi lamang ho sa physical, hindi lamang ho sa material, also to fellowship with her. Alam ko ho, meron tayong mga kapatiran na bumibisita, nagdadala ng ilang mga pangangailangan, nagbibigay sa ating kapatid ho na ito at sa kanyang pamilya. So, thank you po. And as a pastor, ay isang kagalakan ho sa akin na makita ang iglesia natin na kumikilos at sinusunod ang sinabi ho ng salita ng Diyos, na pinapakita, hindi lamang bukang bibig ang pagmamahal, kung hindi nakikita ho sa atin bilang isang iglesia. And also, ay patuloy ho natin ipag-pray ang buong pamilya, ang kanyang partner na naiwan, si Kuya Alan, for his salvation. And also, comfort for the kids also, si Aljin, si Althea, si Aljustin, and si Alfeo na bunso, nakaka 3 years old pa lang. And pray ho natin yung wisdom and comfort and provision ho para sa kanilang buong pamilya. Also, pag-pray din ho natin ang atin ho mga kapatiran na nahandun pa rin ang pakikipaglaban sa ibang karamdaman. Si Brother Dave Paule, ang kanyang kalagayan, battling dystonia. Pag-pray ho natin yung gamot na ma-import agad. Brother Romy Bromeo, pag-pray ho natin. Siya ay nasa Bukawi ngayon. Hindi natin nabibisita at nakikita. Pero ang update ng kanya misis ay medyo mas malala yung kalagayan niya. Almost totally blind na si Brother Romy Borromeo because of his diabetes. So, pag-pray ho natin ang mga kapatiran natin ito. Also, let's pray for the Reyes family, particularly si Sister Amor, ang health ng kanyang kapatid na nasa ospital, and comfort ng kanilang buong pamilya sa pagkasawi ng isa niyang kapatid. So, pag-pray din ho natin yun. Also, we thank God na ang Kapay-Kapay family, nung Wednesday, sila ay naglayag na patungo sa Samar. And as far as I know, they arrived well and sound sa kanilang lugar, at sila yung okay. At salamat sa Panginoon, sa kabila ng sama ng panahon, ay sila ay iningatan ng Diyos sa kanilang paglalakbay. And they are still communicating with us and very much fellowshipping even through online. Sila po ay nakaka-fellowship po natin. Okay? Then two more reminders. Friday, meron ho tayong time in the Word, Lord willing, and after our time in the Word will be our prayer room or prayer meeting online through Facebook room. So we call it prayer room. At nawa, ang bawat kapatiran ho natin ay inaanyayahan natin to join us in our time in the Word and also in our prayer time after. And then also, pagdating ho sa ating church ay medyo lumuwag-luwag na ho ang mga restrictions. As far as I know, ay 15 years old pataas ay allowed and 65 pababa. So, yung ilang mga senior citizens ay ina-allow na. And we are still maintaining our 50% capacity. So, hindi pa ho tayo lumalagpas dun sa 50 katao. We're maintaining physical distancing. Sa lahat ho ng a-attend, please bring your mask and face mask and face shield. And patuloy ho nating minimaintain na yung pagsasanitize and hand sanitizer also. At yung ating pagpipirma ng ating pangalan, ng paglalagay ng ating detalye doon sa log notebook para in case na kailanganin ng contact tracing,
ay nahandoon. So, pag-pray ho natin ang ating mga gawin, I would like to encourage ang ilan nating mga kapatiran na alam nyo na you are now available and able. Medyo mas maluwag na rin ngayon ang transportation. And sa ating mga kapatiran na gusto hong magpasundo, kagaya ng tinawagan ko na ho ang ilan, at kung kayo ho ay nagnanais magpasundo ng araw ng Sunday, please let me know para ho makapag-minister ho sa inyo ang ating tricycle team. Okay? So those are our announcements for today. Tayo ho ay dadako sa ating pag-aaral, sa ating oras sa salita ho ng Panginoon. Pero bago yun, manalangin po muna tayo. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri ka, pinasasalamatan ka sa iyong biyaya na sa amin ay nagligtas, sa iyong pagmamahal, kung saan isinugo mo ang iyong bugtong na anak upang magligtas sa aming mga makasalanan. Salamat po, O Diyos, dahil alam namin, hiwalay kay Kristo, wala kaming pag-asa. Alam namin, Panginoon, na tanging sa Kanya lamang ay meron kaming kaligtasan, meron kaming katubusan, merong kapatawaran ang aming mga kasalanan. At salamat po, O Diyos, sapagkat alam namin na ang kaligtasan na binigay mo ay isang kaligtasang sigurado, isang kaligtasang lubos, isang kaligtasan na minsan magpakailanman. Salamat po, O Diyos. Lord, kami bilang mga mananampalataya, tulungan mo kami na lumakad na naaayon sa pananampalataya na aming pong dinideklara. Tulungan mo kami na mamuhay ng isang buhay na karapat-dapat sa Ebanghelyo. Tulungan mo kaming lumakad sa katotohanan, sa liwanag. Tulungan mo kami na patuloy na makipaglaban, patuloy na patayin ang mga kasalanang nakatahan pa sa amin. O Panginoon, patawarin mo kami sa mga pagkakasala, sa mga kaisipan, salita, gawa na hindi marapat sa iyo. O Panginoon, patawarin mo rin kami sa kakuparan namin sa kabanalan. Turuan at tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na magsumipag pa sa pananalangin, maging mas masipag pa sa iyong salita, maging mas masipag pa sa paggawa ng mabuti, maging mas mainit pa sa pagsunod sa iyong mga kautusan. O Panginoon, muli, gawin mo sa amin ito. At ngayon po sa amin pong pag-aaral ng iyong salita, amin pong hinihiling ang iyong pagbubukas ng aming mga mata upang aming makita ang mga katotohanan mo. At ang katotohanan mo ang patuloy na magpapabanal sa amin. Lord, we also ask for your mercy sa naiwang pamilya po ni Sister Jinjin. Kanya pong partner si Kuya Alan, Lord, abutin mo po ng Ebanghelyo. Buksan mo po nawa ang kanyang mga mata. Makita niya si Kristo na kanyang tagapagligtas. Naging ang mga bata, O Diyos, si Algin, si Aljustin, si Althea, si Alfeo. Bigyan mo sila ng comfort, lalo na sa mga panahon na ito na matindi ang pangungulila sa kanilang ina. Sa kanilang mga pangangailangan, O Diyos, abutin mo po sila. Tulungan mo po sila. Lalo na po ang Ebanghelyo sa takdang panahon na iyong niloobin ay maunawaan nila at sampalatayan nila. Lord, we do also pray para sa aming kapatid, si Brother Romy Borromeo. Ikaw po nawa ang umabot sa kanyang kalagayan. Lord, ang iyong kalooban ang iyong gawin. Paalala mo sa kanya ang katotohanan na may namatay, nilibing at muling nabuhay para sa kanya. Sa kabila ng kahirapang pisikal na kanyang nararamdaman, maalala niya na may namatay upang magligtas sa kanya. Kundi po ang aming kapatid, ni Brother Dave Paul. Salamat po sa patotoo ng aming kapatid na ito. Salamat po sa pagsustento mo sa kanya ng lakas. Lalo't higit salamat po sa pagliligtas sa kanya, sa kanyang misis. Ingatan mo po silang buong pamilya, O Diyos, sa patuloy na i-provide nawa ang kanilang mga pangangailangan. Lord, we also thank you for the past few weeks. More and more ng aming mga kapatiran ay nakakapiling namin sa mga pagsamba. Tunay, O Diyos, hindi lamang ito isang bagay na ritual o nakasanayan o masarap dahil madami. Kundi nakikita namin na talaga ito'y disenyo mo para sa aming buhay pananampalataya. Ito, Panginoon, ay kalooban mo. Salamat sa mga kapatiran na iyong iniingatan.
dinadala sa iglesia. At nawa, ang iba, O Diyos, lalo na, ang mga iba na nandun ng struggle, maaaring nandun na ang halos kasanayan na hindi makapagtipon. Paalalahanan mo sila, O Diyos, sa iyong kalooban. At muli, Panginoon, hiling namin ang iyong biyaya, ang iyong habag sa aming pag-aaral ng iyong salita. Patuloy ka po nawang maluwalhati. Salamat po sa pag-iingat mo. Also, sa pag-iingat mo sa Kapay-Kapay family. Nakarating sila sa summer ng matiwasay. We praise and thank you. Lahat ng ito ay dalangin namin at pasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, tayo ho ay bumalik sa mga talata na ating pinag-aaralan, and we are now in our third part ng pag-aaral sa John chapter 8, particularly sa verses 30 hanggang 36, at kung saan masusumpungan natin ang isa sa mga pamosong salita ng ating Panginoong Jesucristo na maging sa mga pinikula ng hindi mananampalataya ay naririnig natin ito, ay walang iba kundi ang kasabihang, "The truth shall make you free." At basahin natin muli. So I hope you have your Bibles with you open, John chapter 8, at babasahin natin mula verse number 30 hanggang verse number 36. John chapter 8 verses 30 hanggang verse number 36. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. As he spake these words, many believed on him. Then Jesus said to those Jews which believed on him, "If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free." They answered him, "We be Abraham's seed, and were never in bondage to any man. How sayest thou, ye shall be made free?" Jesus answered them, "Verily, verily, I say unto you, whosoever committeth sin is the servant of sin. And the servant abideth not in the house forever, but the Son abideth forever. If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed." Palain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. And it will do us best to have a review because last week we were not able to study this passage. So there's 2 weeks ago yung ating pag-aaral sa nakaraang 2 punto. So let us be reminded. Ang passage ho na ito na ating binasa ay nasumpungan natin ang ongoing earthly ministry ng ating Panginoong Hesukristo. Just 2 chapters before, John chapter 6, will be mababasa doon na kung saan ang ating Panginoong Hesus ay gumawa ng isa sa mga kilala niyang himala, which is the feeding of the 5,000 with 5 loaves and 2 fishes. Nahandoon ang himala at maraming nagsisusunod sa kanya at maraming nakakita, maraming nakahumahanga sa kanyang pangangaral, maraming humahanga sa kanyang otoridad, maraming humahanga sa mga himala na kanyang ginagawa at maging sa kanyang otoridad sa mga masasamang espiritu. So we can just imagine kung gaanong libu-libong mga tao, and when the Bible says multitudes na nagfa-follow sa ating Panginoong Jesus, it can easily mean 10,000s if not 20,000. Hindi lang ho yun dahil sa kanyang salita lamang o sa kanyang ilang gawa lamang ay ang mga karamdaman ay lubusang gumagaling, and that is at the time na kung saan ang medisina ay napakahirap, ang advancement sa medical technology ay napakabagal at marami pang mga budol-budol na doktor, pero nung panahon na yon ay talagang nagbibigay ng lubos na kagalingan ang ating Panginoong Hesus. Just imagine thousands upon thousands sa mga tao ang nakasunod sa ating Panginoong Hesukristo, and that is still the case dito sa John chapter 8. Pero pagdating sa verse 30 na ating binasa, ay merong sinabi, at pagkatapos ng mangaral, magsalita ng ating Panginoong Jesucristo, merong comment si John na sinabi niya sa verse 30, "And as he spake these words, many believed on him."
At if we remember last time sa ating pag-aaral, this word believe dito doesn't really connotes na they got saved, that they believe that He is really the Messiah, and that is evident sa mga susunod na sinabi ng ating Panginoong Jesus. Much more, maaaring ang pinapatungkulan dito, they give an assent, they agreed, they nodded their heads, sila tumango dun sa mga sinabi ni Jesus. They were convinced, but they did not really believe. At binigay ni Jesus ang litmus test, ika nga, ng tunay na pagiging disipulo. Paano makikita ang pagiging tunay na tagasunod ni Kristo? At dito natin makikita ang kaisipan ni Jesus that believing on Him cannot be separated from following Him. At ang sabi ho sa verse number 30, many believed on Him. And then pagdating sa verse 31, and Jesus said to those Jews which believed on Him. So, itong mga Hudyo, so ang dami-daming mga Hudyo at sa karamihan ng mga libo-libong mga Hudyo, merong sumampalataya sa Kanya at dinirekta ni Jesus itong mga salitang ito, particularly dun sa mga Hudyo na higit sa malamang nagpahayag ng pananampalataya sa Kanya. At ang sabi ho dito ay, ang sabi ni Jesus, if ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. So our point number 1 na pinag-aralan natin 2 weeks ago is the truth about discipleship shall make you free. The truth about discipleship shall make you free. And one of those important truths is this: a true believer is a true disciple. A true believer is a true disciple. Ang tunay na mananampalataya ay isang tunay na tagasunod. Hindi ito pwedeng paghiwalayin. Kapag ang isang tao ay tunay na mananampalataya ni Kristo, it follows na siya ay tagasunod ni Kristo. Hindi kilala ng Biblia at hindi kinikilala ni Jesus mismo. Ang sabi sa verse 31, if ye continue in my word, then ye are my disciples. Kung kayo'y magpapatuloy sa aking mga salita, gayon nga'y kayo'y aking mga disipulo. So makikita ho natin dito na ang pagpapatuloy sa salita ni Kristo. And what do mean pagpapatuloy? Pagpapatuloy sa pag-aaral, pagpapatuloy sa pagsunod, pagpapatuloy sa pagpapasakop. That means pagpapatuloy sa pagpapailalim sa salita, sa otoridad, sa pagkilala kay Kristo bilang hari ng iyong buhay. That is an indication of being a true disciple, which is an indication of being a true believer. Isang tunay na mananampalataya ang isang taong tunay na disipulo. At paano malalaman ang pagiging tunay na disipulo? Ang pagiging relihiyoso, nagsisimba ka linggo-linggo, sa pagiging good person, basta wala akong ginagawang masama. Pagiging ritualistic, ginagawa mo yung mga ritual sa pag-join sa isang particular na relihiyon. Not so. That is not what Jesus said. Ang sabi ni Jesus, if ye continue in my word. Ikaw ay nagpapatuloy sa kanyang salita. So it also means na you recognize who Jesus is, His word, His authority, that He is the King. Naalala ko ho, merong issue about lordship salvation. Yun lang yung naging tawag. Yung iba, kahit daw hindi mo kilalanin si Jesus na Lord, kahit hindi ka sumunod, basta sumampalataya ka lang. Again, that is a distinction not present in the Bible. Sumampalataya tapos hindi ka tagasunod, that cannot be. Kung hindi ka tagasunod, ibig sabihin hindi ka tunay na mananampalataya. And you might have the knowledge of the gospel. You might have grown in a gospel preaching church. Maaaring lumaki ka na naririnig ang pangangaral ng ebanghelyo Sunday after Sunday, Sunday after Sunday, at maaaring kayo mo pang i-recite ang katotohanan ng ebanghelyo at ilang mga dakilang doktrina sa salita ho ng Panginoon, but you yourself is unbeliever. Hindi ka tunay na mananampalataya. If you continue in Christ's word, not just continue in going to church. Ang daming nagpapatuloy sa pagpunta sa church. Madali yun.
Kaya yung gawin ng isang ipokrito. Sabi nga ni Jesus, if you can remember, na maraming ang nagpupuri sa Kanya, ang bibig ay malapit, ang nguso ay nagpupuri, pero malayo ang puso. So are you a true believer? And if you're a true believer, you will continue in Christ's Word. That is an indication of being a true believer. We looked at the truth of the perseverance of the saints. Ang isang tunay na Kristiyano ay nagpa-persevere, nagpapatuloy sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Buksan lang natin sa, just remember a verse sa 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15, a very familiar verse kung saan sinite ni Apostol Pablo in a very summarized but crystal clear form ang Ebanghelyo. 1 Corinthians chapter 15, ang sabi niya, moreover, verse 1, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which ye also have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved. So, narito ang sabi ni Pablo, mga kapatid, muli kong dinideklar sa inyo ang ebanghelyo na ipinangaral ko na noon sa inyo, na inyo din namang tinanggap nung saan kayo'y nakatayo, at sa pamagitan nito, kayo'y ligtas. So, malinaw, ang salvation is, the power of God to salvation is none other than the gospel. It is not the perseverance, but the gospel. Pero pagkatapos yung sabihin ni Pablo, sabi niya sa verse 2, by which also if ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain. Now, in my personal study, I think this is a very unfortunate translation sa King James, sapagkat nilagyan ng word na memory na as if just having memorize the gospel is enough to keep you safe. Well, ang daming unsaved na kayang i-recite ang Ebanghelyo. So this is not merely memorizing. But in the Greek, wala yung word na memory. Ang punto dito ay ito, if ye keep what I preached unto you. Kung inyong pinapanatilihan yung aking ipinangaral sa inyo. And again, this is not a condition. Ang sabi ni Paul, by which also ye are saved. They are saved if they keep. That means it's an indication. Hindi you will be saved if you keep. No. You are saved if you keep. So that means a true saint, a true believer ay isang taong nananatili sa pananampalataya. They persevere in the faith and they persevere in following Christ, in keeping Christ's word, continuing in the word of Christ. So the perseverance of the saints, and we also pointed out 2 weeks ago that perseverance is by the grace of God. Nagpe-persevere, why? Because it is God who protects us. Sabi ho ni Pedro sa mga Kristiyanong persecuted sa 1 Peter chapter 1 verse 5, who are kept by the power of God. Bakit sa kabila ng persecution, ang mga Kristiyano ay hindi maaalis, hindi matatangay, because hindi yung lakas ng kapit nila kay Kristo, kundi yung kamay ng Diyos na nag-iingat sa kanila. That's why they were able to persevere. Ang sabi ni Jesus sa John chapter 10, walang makakaagaw sa kanila sa aking mga kamay. And one of the sweet verses na napakatamis sa akin hong kaisipan tuwing ating nababasa at pinupuntahan ay sa Jude at Jude chapter 1, wala na ibang chapter, verse number 24. Jude verse 24, ang sabi, now unto him that is able to what? To keep you from falling. God is able to keep His saints, His children, His believers from falling. And what He will do? And to present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy. So, nahandoon ang katotohanan
ang katotohanan sa pagiging disipulo. Ang totoong Kristiyano ay totoong disipulo at nagpapatuloy sa salita ni Kristo dahil siya ay iniingatan ng kapangyarihan ng Panginoon. So a true saint perseveres. A true Christian continues in the word of Christ. If ye continue in my word, then ye are my disciples indeed. So naroon ang katotohanan about discipleship. At ang sabi sa verse number 33, the truth about our sinful condition will set us free. The truth about our sinful condition will set us free. Balik tayo sa John chapter 6, verse number 33. Ang sabi ho ng ating Panginoong Kristo ay ito, they answered, and we be Abraham's seed, and were never in bondage to any man. How sayest ye shall be made free? Sapagkat sinabi niya sa verse 32, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Ang katotohanan magpapalaya sa inyo. Ang tugon nila, kami ay anak ni Abraham, kami ay binihi ni Abraham, kami ay lahi ni Abraham, at hindi kami napailalim, hindi kami na naging slave kanino man. Well, they know, historically speaking, that it is not true. Naging bondage sila sa Syrian Empire, sa Babylonian Empire. So again, that is just historically false. At yung kanilang claim sa pagiging, dahil sila ay anak ni Abraham, sila ay malaya, sila ay ligtas just by being Abraham's seed. Pero itong paniniwalang ito ay dinismantle ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat ang sabi niya, niliwanag niya ang kanyang binibigyang pansin. Verse 34, Jesus answered them, verily, verily, I say unto you, whosoever committed sin is the servant of sin. So the slavery that Christ is talking about is not a economical or political slavery. It is about the slavery of under sin, ang pagiging alipin ng kasalanan. At yan ho ang kalagayan ng bawat isa, maging relihiyosong Hudyo, pinaka-relihiyosong tao, isang taong nasa bundok, we are, sabi ng salita ng Diyos, slaved to sin. And by the way, isa ho ito sa mga malalaking problema sa panahon natin ngayon. There is a hard push mula ho sa psychology, mula ho sa medicine. There's a hard push by the world to deny sin. What do I mean by that? Well, ang iba ay, ang tinatawag na rito ay hindi kasalanan, kung hindi sakit. Sakit ba? Hindi na ito kasalanan, kung hindi, this is just, hormonal imbalance. Hindi na ito kasalanan. These are but history, may kinalaman sa mga past, kung ano yung nangyari. Kaya siya ganyan ngayon kasi ano yung nangyari sa kanya nung nakaraan, kaya siya ganyan ngayon. Hindi mo siya masisisi. Siya ay actually biktima. Biktima siya. At hindi siya kailangang magsisi. Ang kailangan sa kanya ay protektahan at i-recover. Ang iba, ang tawag dito ay uniqueness. Yung iba, ang tawag sa kasalanan ay freedom to be able to do what you want. Psychological condition. Ito ang tawag na dito ay feelings, desire, being true. Yun ang isa sa mga uso ngayon. Basta ako nagpapakatotoo. Ginagawa ko yung gusto ko, nagpapakatotoo lang ako. So, hindi to kasalanan. This is being actually true. Hindi to kasalanan. This is actually love. Tinatago nila ang kasalanan sa maraming mga kaparaanan at sa maraming lugar ngayon, maraming mga bansa ay hindi na ito tinatawag na kasalanan. At actually, hindi lang basta kasalanan o hindi lang to basta hindi na tinatawag na kasalanan, ito pa ay pinoprotektahan ng batas. They legalize sin as if ang pag-legalize ng paggamit ng droga, ang pag-legalize ng same-sex marriage, ang pag-legalize ng sugal, ay hindi na ito kasalanan sa Panginoon. So makikita ho natin na merong push talaga ang sanlibutan. Well, hindi ka makasalanan, meron ka lang problema. Hindi ka makasalanan, meron ka lang
kondisyon. Hindi ito makasalanan. Hindi ka makasalanan, nagiging totoo ka lang sa iyong sarili. Hindi yan kasalanan. That's actually a celebration of love, freedom, rights. That's the push of the world. Pero malinaw ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Anumang denial nila, ang sabi ni Jesus ay ito, whosoever committed sin is the servant of sin. And that word committed is in the present tense. Whosoever is someone who is continuing in sin is a servant of sin. Nandoon ang pagiging alipin sa kasalanan. Hindi lang tayo basta alipin sa kasalanan. Buksan natin sa Romans chapter 6, we are servants of sin. Sabi ho ni Apostol Pablo sa Romans chapter 6, verse number 17. Before our salvation, bago tayo naligtas, bago tayo kinuha ng Panginoon, bago tayo sumampalataya kay Kristo, Romans chapter 6, verse 17, ang sabi niya, but God be thanked that ye were the what? Servants of sin, but ye have obeyed from the heart that from the form of doctrine which was delivered you. And that is none other than the gospel. You obeyed from the heart the gospel. That is, you truly believed the gospel. But before you believed the gospel, we were servants of sin. So, ang sabi sa verse 8, and being then made free from sin, ye become the servants of righteousness. So, we were made free. Ang mga Kristiyano ay made free from sin. But the point that I'm trying to make right now is before we got saved, before Christ came into our lives, bago dumating ang ebanghelyo sa ating mga buhay, tayo ay mga alipin mga alipin ng kasalanan. Tayo ay patay sa kasalanan. Ephesians chapter 2. Tinignan natin yan last time. Ikaw man ay relihiyosong tao, ikaw man ay sa tingin mo at sa sinasabi ng iba, mabait na tao, mabait na kapitbahay, marunong makisama, tingin man sa iyo ay isang taong may gininto ang puso. Well, ang sabi ng salita ng Diyos, tayo ay alipin ng kasalanan, patay sa kasalanan bago dumating si Jesus sa ating mga buhay. So the truth about our sinful condition will make us free. Now the question is, can we make ourselves free? Pwede ba nating palayain yung ating sarili mula sa pagiging alipin sa kasalanan? Can we struggle enough? Can we be good enough? Can we transform ourselves to be freed from sin? Well, ang malinaw na sagot ho dyan ng Biblia ay we cannot. Ang sabi ng Romans chapter 8, verse number 7. Romans chapter 8, verse 7, ang sabi, because the carnal mind, and yung carnal dito ay hindi Kristiyanong karnal, kung hindi in the context of Romans chapter 8, this is the mind of the unsaved. This is the person that is not a Christian. For the carnal mind is enmity against God. Pakikipaglaban sa Diyos. And we are not slave to sin. Nung tayo hindi ligtas, hindi tayo alipin ng kasalanan, pero ayaw natin. No. We are actually in enmity against God. Ayaw natin sa Diyos. At ang sabi, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Hindi nagpapasakop sa kautusan ng Diyos. And then, ginamit ni Pablo yung salitang neither indeed can be. And that word can pertains to ability, ni hindi kaya. Hindi uubra. Ang isang taong patay sa kasalanan, isang taong alipin sa kasalanan, hindi niya kaya, ayaw niya, at hindi niya kayang sumunod at magpailalim sa Diyos. The best that he can do is to be religious. Maaaring meron siyang religious experience, excitement, but that's it. But he cannot make himself free. That is the reality about our sinful condition. Tayo ay alipin sa kasalanan, tayo ay patay sa kasalanan, and also, even after we got saved, yes, we have been freed from sin, pero sabi nga sa Romans chapter 7, we are still struggling with indwelling sin. Nandun yung pakikipaglaban pa rin sa nakatahang
kasalanan. So, this reality, this truth about sin shall make us free. Yung denial, pag-deny na kasalanan ito, pag-deny ng pagiging alipin ng kasalanan, it will not make you free. Para bang sa doktor, alam niyo natin, ang pagtatago ng impormasyon sa doktor ay isang krimen. And sino makikinabang kapag tinago mo yung mga sakit mo sa doktor? Hindi ka malalapatan ng tamang kagamutan kapag itinago mo yung tunay mong kalagayan. At ganun din, kapag itinago mo, itinanggi mo, hindi ako makasalanan, mabait ako. Hindi ako makasalanan, hindi ako alipin ng kasalanan, relihiyoso ako. Hindi ako alipin ng kasalanan, marami akong alam, marami akong tinutulungan. Well, the first step for getting well is admitting or recognizing the sickness. Also with our sinful condition. Hanggat hindi mo inaamin na ikaw ay makasalanan. And if you admit, if you right now, sa biyaya ng Diyos, binuksan niya ang iyong mga mata at ngayon nakikita, oo nga, makasalanan nga ako, patay nga ako sa kasalanan, alipin nga ako ng kasalanan. Totoo yun. Well, that's good news. Sapagkat ang sabi ni Jesus sa Mark chapter 2, hindi siya naparito para sa mga matuwid. Hindi naparito siya para tawagin ang mga makasalanan sa pagsisisi. The truth about our sinful condition shall make us free. Kailangan mong aminin na ikaw ay isang makasalanan. At yun ang unang hakbang para lumapit ka kay Kristo. At sa ating mga Kristiyano, ang sabi ni Jesus, ang sabi ng salita ng Diyos, ang nagkukubli ng kasalanan ay mawawasak. Ngunit ang naghahayag nito ay makakatanggap ng kahabagan mula sa Panginoon. We struggle. Meron pa rin tayong struggle. Even as Apostle Paul himself said. And the key there is not to hide, but to come to God in repentance. Pagsisihan. Maliwanag ang pangako ng salita ng Diyos. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us, to cleanse us from all unrighteousness. Well, last point ho sa atin hong pag-aaral. Point number 3, the truth about Jesus Christ will set us free. So, una, the truth about discipleship shall make us free. The truth about our sinful condition shall make us free. And now, the truth about Jesus Christ shall make us free. Ang sabi ni Jesus sa verse number 35, dito ho tayo matatapos hanggang verse 36. And the servant abideth not in the house forever, but the Son abideth forever. If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. Well, ano tong sinasabi ni Jesus dito? Again, ang tema mula sa verse 33 o mula sa verse 34, ang tema is the theme of slavery. At ang sabi ni Jesus sa verse 35, ang binibigyan niya rito is an argument from lesser to greater. Sa sambahayan ho ng mga Hudyo, lalo na sa isang malaking sambahayan, sa isang mayamang sambahayan, ay karaniwan may mga alipin. There are servants. At actually, sa Deuteronomy, ay ang Hudyo na alipin. Okay? Ang isang Hudyo na naging alipin ng kapwa Hudyo ay pwede lamang maging alipin for 6 years. At sa 7th year, that is a year of release. Yun ay taon ng pagpapakawala sa kanila. Hindi na sila magiging alipin. Naliban na sila mag-decide to continue. Nevertheless, ay ang punto ay ang servant, ang pagiging servant ay merong pwedeng magkaroon ng hangganan. Ang pagiging alipin ay pwedeng maputol. There is a possibility of rescue. There is a possibility na magtapos ang pagiging slave. But how can it be resolved? Paano magagawa? Ang alipin ba ang magpapalaya sa kanyang sarili? Paano magiging malaya sa pagkaalipin sa kasalanan? Magpapakabait ka lang ba? Gagawa ka lang ba ng mga susundan mo lang ba yung mga ritual? Paano magiging malaya sa kasalanan? Try again, harder next time. Magjo-join ka ba sa isang relihiyon? Yun ba ang paraan ng pagiging malaya sa kasalanan? Well, hindi ho yun ang sinabi ni Jesus. Sabi niya sa verse number 35, but the Son abideth forever. Ang binibigyan punto dito ni Jesus ay yung authority
na meron. Ang authority ay nandun sa anak. Ang servant, wala siyang authority, pero ang anak, siya ay magpawalang hanggan. Ang authority ay nasa anak, nasa kanyang abilidad at nasa kanya ang otoridad na magpalaya ng isang alipin. Kaya nga, sinabi niya sa verse number 36, if the Son, and he is pertaining to himself, that if the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. And this is the final truth na napakahalaga, mga kapatid, mga kaibigan. Lalo na ho sa atin hong mga nakakasama, nakikinig sa ating time in the Word. Maybe right now, you know that you are not a Christian. You know, alam mo na hindi ka disipulo ni Kristo. Maaring isa kang kabataan, linggo-linggo, nag-church ka. Pero alam mo, ang puso mo ay wala sa Panginoon. Alam mo na hindi mo pa sinasampalatayanan si Kristo. Maaring alam mo ang Ebanghelyo, pero hindi ka pa tunay na sumampalataya. Let these words of God be clear. If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. The only one who has the power, the only one who has the ability to set free from the slavery of sin is none other than Christ Himself. Ang may kapangyarihan lang, ang may otoridad lang na magpalaya ng isang tao sa pagkakaalipin sa kasalanan. Hindi ang pastor, hindi ang pare, hindi ko ang sinuman, hindi ang relihiyon. Walang ritual na pwedeng gawin para ka mapalaya sa. It is the Son. The Son has the authority. The Son has the power to make free. Siya ang tunay. Maaaring magkaroon ka ng seemingly freedom, seemingly religious experience sa mga relihiyon na yung ginagawa. It might be a false freedom. But true freedom is found only in Christ. And how is that? Because only Christ is the one who's sent to set free. Si Jesus lang ang pinadala para magpalaya. Ang sabi ng John chapter 3 verse 17, for God hath not sent His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Ang dahilan kaya ipinadala ang anak, kaya pinadala si Kristo para magligtas. At patungkol ho sa pinadalang Mesiyas, patungkol sa pinadalang tagapagligtas na walang iba kundi si Jesus, ay merong isang hula na sinabi si Isaiah. Ang sabi ng Isaiah 61, if you would like to invite you to open your Bibles po sa bagay ho na ito. Sa Isaiah chapter 61, if I remember it correctly. Isaiah 61. Isaiah 61. Nasa ba yun? Okay. Isaiah chapter 61. Kung tama ang alala ko. Ayun lang ho Tama. Isaiah 61 verse number 1. Here is a prophecy about the coming Messiah. At ang sabi niya ho ay ito. The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord hath anointed me to preach good tidings. Again, the word anointed, meaning Messiah, the anointed one, to preach good tidings, good news, gospel. Anointed me to preach good tidings unto the meek. He hath sent me to bind the brokenhearted, to proclaim what? Liberty to the captives. Ipahayag ang kalayaan sa mga nakukulong, and the opening of the prison to them that are bound. Pagbubukas ng pintuan ng kulungan sa mga nasa nakagapos. And that is a language of setting free. And punta tayo sa Luke chapter 4. Luke chapter 4. Dito makikita natin ng isang senaryo na kung saan si Jesus ay Luke chapter 4 verse number 16. Si Jesus ay pumunta sa Nazareth, o siya ay naglakbay pabalik sa Nazareth.
kung saan siya ay lumaki, at kagaya ng kanyang kinagisnan at lahat ng mga Hudyo ay ginagawa yon, siya ay nagpunta sa sinagog, nandun yung pagtitipon. So higit sa malamang ito ay Sabbath day, nagpunta sa sinagog, nandun yung pagtitipon, at sa sinagog ay inilalabas ang kopya ng salita ng Diyos. At pag nilabas ang kopya ng salita ng Diyos, may magbabasa nito at yung teacher ang magbabasa nito at siya'y magtuturo ng salita ng Panginoon. And that time, si Jesus ang tagapagturo. Sa Luke chapter 4, verse number 16, ang sabi ho ito, "And he came to Nazareth, where he had been brought up, and as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up for to read." So higit sa malamang, nakaupo lahat, nandun yung pagtitipon ng mga Hudyo sa synagogue, he stood up. He will be the one who will be reading and teaching. Siya'y tumayo para magbasa. "And there was delivered unto him the book of the prophet Isaiah. And when he had opened the book, he found the place where it was written, The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel," or good tidings, to the poor. "He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord." So, ang binasa niya ay yung binasa natin sa Isaiah 61 verse 1 and 2. Pero meron sinabi si Jesus sa verse number 20 hanggang 21. "And he closed the book," at hindi ito yung book na sinasarang, kundi scroll. "And he closed the book, and he gave it again to the minister," yung naghahatid ng scroll, "and sat down, and the eyes of all them were in the synagogue were fastened on him." Dahil alam nila, siya ang tagapagturo. Nabalitaan nila na si Jesus ay nagtuturo at nangangaral at gumagawa ng mga himala, at siya'y nahandog, binasa niya ang salita. At pagkabasa niya, siya'y naupo. At higit sa malamang, siya ay naupo sa isang lugar na medyo elevated para kita siya ng lahat, at nakapako ang mga mata ng lahat sa kanya. At ang sinabi ni Jesus sa verse number 21, "And he began to say unto them, This day is this scripture fulfilled in your ears." Naganap. Nangyari na. Itong sinabi ni Isaiah ngayong sandaling ito, ngayong araw na ito, naganap sa inyong mga tenga. Na in your presence, nagkaroon ng katotohanan ito. What is it? What does it mean? Christ is claiming that He is the fulfillment of the prophecy in Isaiah. Siya ang tagapagligtas. Siya ang Mesiyas. He is the anointed one na isinugo ng Panginoon. And He will set the captives free. "If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed." At paano to? So, sino ang magpapalaya? Walang iba kundi si Kristo. At ito tayo matatapos. Paano tayo papalayain ni Kristo? Paano? O sa pamagitan ng kanyang ginawa sa krus. Kung tayo sa Romans chapter 8. Romans chapter 8. Ito ho natin tatapusin ang ating pag-aaral sa seryehong ito. The truth shall make you free. Romans chapter 8 verse 1. Ano po ang sabi? "There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus." So, wala nang hatol ang mga na kay Kristo Jesus. Bakit? Well, sasabihin ho yan maya-maya. "Who walk not after the Spirit, after the flesh, but after the Spirit." So, hindi ito condition, kung hindi description. Ano ang itsura ng mga na kay Kristo? They walk not after the flesh, but after the Spirit. Well, going back, that's the truth about discipleship. They continue in the Word of God. They walk after the Spirit. Verse number 2. "For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death." Ito ang nagpalaya sa batas, sa pagkaalipin, sa kasalanan at kamatayan. Itong law of Spirit of life in Christ Jesus. And what is that? How was that happen? "For what the law could not do, in that it was weak through the flesh,
hindi kayang gawin ng kautusan. Meron hindi kayang gawin ng kautusan. Dahil ito, hindi dahil mahina ang kautusan, hindi dahil defective ang kautusan, ang problema ay nasa tao. It was weak through the sinful flesh because of the sinful flesh. Dahil sa makasalanang tao, hindi kayang tupdin ng tao ng perpekto. Could not do, in that was weak through the flesh. Anong ginawa ng Diyos? God sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh. Hinatulan ng kasalanan sa kanyang laman. And when was that? At the cross. Siya'y napako sa krus. Hinatulan, binayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan. And let me segue a little bit. Na kagaya ho nung nasabi natin nung 2 Sundays ago, nag-alala natin sa 1 Peter chapter 3 na ginagamit ng iba na parang nagtuturo na si Jesus ay napunta pa sa impyerno at binayaran doon ang ating mga kasalanan. No. Walang verse na nagsasabing si Jesus ay napunta sa impyerno, nagbayad ng ating mga kasalanan. And again, this is another verse na will refute that teaching na maging ilang mga Baptist pastors ay nagtuturo, because ang sabi, condemned sin not in his soul in hell, but condemned sin in the flesh. Nung siya nakapako sa krus, by the way, sabi niya bago siya mamatay, it is finished. Hindi it is to be continued in hell. No. It was finished at the cross. Condemned sin in the flesh. And then what happened? That the righteousness of the law might be fulfilled in us who walk not after the flesh but after the Spirit. Sabi ng verse 4, the righteousness of the law. Yung hindi natin kaya, dahil tayo ay makasalanan, ay nangyayari sa atin sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus. Binayaran niya ang ating mga kasalanan. Not only that, binihisan niya tayo ng perpektong katwiran. The righteousness of the law was fulfilled in us. Sino yun? Who walk not after the flesh but after the Spirit. Sino yun? Those who are in Christ Jesus. How can you be freed from sin? Through Christ. If you will believe in Christ. Kung ikaw ay sasampalataya kay Kristo. Isa ho sa pinaka-paborito ko, sabi ko dito tayo matatapos, pasensya na ho. Punta pa tayo sa isang passage. Okay lang ho ba? Isa sa pinaka-paborito kong larawan ng pananampalataya sa Ebanghelyo ay walang iba kundi si Apostol Pablo. At makikita natin sa Philippians chapter 3. Philippians chapter 3. Simulan natin sa verse number Simulan sa verse number 4. Philippians chapter 3 verse 4. Promise, dito daw tayo matatapos. Amen? Philippians chapter 3 verse 4. Ito po ang sabi. Though I might also have confidence in the flesh, if any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, I more. Sa madaling salita, kung may tiwala ka sa iyong sarili, na kaya mong iligtas ang iyong sarili, mas may tiwala ako. Mas may pagmamaya. Mas may kay ako. Yun ang sinasabi ni Pablo. Verse 5, circumcised the 8th day, of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, of Hebrew, and Hebrew of Hebrews, as touching the law, a Pharisee, concerning zeal, persecuted. So nagpatong-patong, lahat nandito yung mga credentials ni Pablo. Sa madaling salita, hindi mo siya matatalo pagdating sa pagtiging matuwid siyang ayon sa sariling gawa. Pero sabi ni Pablo, but what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Itong mga bagay na ito na pakinabang, kala ko pakinabang sa akin, na tila ba nagpapaging dapat sa akin sa Panginoon, tinuring kong kalugihan, hindi pala ito nagpapaging dapat, ito hindi ganun, kundi kalugihan pala ito. For Christ. Yea, doubtless I counted all things, but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. So, look at this. Itong lahat ng ito na seemingly nagpapaging karapat-dapat kay Pablo sa kanyang sarili, tinuring niyang dumi. That I may win Christ. That means you cannot have them both. Hindi pwedeng humahawak ka on one hand, yung sarili mong kabutihan, mga pogi points mo, and the other hand, hahawak ka rin kay... No. You can only hold to one. It's either hahawak ka dun sa pogi points mo o ganda points mo, yung mga ginawa mo, yung relihiyon mo, ikaw.
na alam mong kapos at hindi perpekto, or bibitawan mo lahat yung tuturing mong palagihan at kakapit ka kay Kristo. Anong ginawa ni Pablo? Well, binitawan niya yun at kumapit siya kay Kristo. At ang sabi niya sa verse 9, and be found in Him, that is in Christ, not having mine own righteousness which is of the law, but that which is through the faith of or in Christ, the righteousness which is of God by faith. Ang katwiran na galing sa Diyos, katwiran na galing kay Kristo, katwiran na nakakamit, nagaganap, nangyayari sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. So the truth about Christ shall make you free. Who is Christ? Siya ang tagapagligtas. Sino si Kristo? Siya ang namatay sa krus para magbayad ng ating mga kasalanan at nabuhay muli. Anong katotohanan? Kung ikaw ay sasampalataya sa Kanya, maliligtas ka, mahuhugasan ng iyong mga kasalanan, mabibihisan ka ng perpektong katwiran, at kung palalayain ka ng anak, magiging kang tunay na malaya. Ang tanging paraan para ka maging malaya sa pagkaalipin sa kasalanan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. I hope bawat isa na nakikinig ho ngayon, maging sa mga kabataan, o kung meron mang bata na nakikinig ngayon, ikaw ay isang makasalanan. At ang tanging paraan para ka mapalaya sa pagkaalipin sa kasalanan ay si Kristo. O mga kapatid, tayong mga Kristiyano, yes, malaya na tayo sa pagkaalipin, pero mayroon pa ring struggle sa kasalanan. Saan natin kukunin ang kapangyarihan sa pakikipaglaban? Hindi rin tayo titingin sa ating sarili. Hindi titingin tayo kay Kristo. Sabi ng Romans chapter 8, if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. We look to Christ in the power of the Spirit, exert effort to mortify the indwelling sins. Titingin pa rin tayo kay Kristo. If the Son shall make you free, ye shall be free indeed. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama, salamat po. Salamat po sapagkat kami napatay sa kasalanan at alipin sa kasalanan. Hindi karapat dapat, pero minahal mo kami, kinahabagan mo kami, binigay mo ang iyong bugtong na anak. At nung kami mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. At habang kami ay nasa pagre-rebelde, habang kami ay nagpapatuloy sa pagsunod sa pita ng laman, habang kami ay patuloy na tumatakbo palayo sa iyo, ikaw ang umabot, ikaw ang nagbukas ng aming mga puso. Ikaw ang nagbukas ng aming mga mata. Ikaw ang naglapit sa amin kay Kristo. Ikaw ang nagbigay sa amin ng pagsisisi at pananampalataya. Ikaw ang nagligtas sa amin. Salamat po. Salamat po sapagkat pinalaya mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Lord, tulungan mo kami. Kaming mga pinalaya na sa kasalanan ay patuloy na maging alipin ng katwiran. Maging alipin mo. Mabuhay para sa iyo. Panginoon, ingatan mo kami, O Diyos. Tuloy mo kami na palayain pa, o pagtuloy mo kaming bigyan pa ng biyaya sa patuloy na pakikipaglaban sa mga kasalanang nakatahan sa amin. Lord, I do also pray, kung meron man pong nakikinig ngayon, hanggang ngayon siya'y alipin ng kasalanan, pakita mo sa kanya na tanging si Jesus
Tanging si Jesus ang makapagpapalaya sa isang alipin ng kasalanan. Tanging si Jesus ang magliligtas. Muli, salamat po sa mga katotohanan ito. Aming naalala sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatiran, may mga karamdaman. Mahabag ka po, abutin mo sila. Mga nagdadalamhati, bigyan mo ng kagalakan na nagmumula sa iyo, at kapayapaan. Amin pong gobyerno na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19, maging mga healthcare workers. Lord, we pray for your grace and wisdom. Have mercy upon our President. Lord, also, if you will, abutin mo siya ng ebanghelyo, maligtas siya sa kanyang sambahayan. Mahabag ka po. Salamat po sa iyong salita. Salamat po sa iyong anak. Salamat po sa aming kaligtasan. Tulungan mo kaming mamuhay ng isang buhay na karapat-dapat sa ebanghelyo. Dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Mga kapatid, nawa, maging sa panahon na ito ng pandemya, ay maging kagamitan tayo ng Diyos para ang katotohanan ito na makapagpapalaya sa iba ay maihatid din naman natin. Ang tanging ihatid natin ay ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. I love you all. I miss you all. Lalo na ho, yung mga hindi pa natin nakakasama sa church. Pag-pray natin yung mga kapatiran natin na may mga karamdaman. Kanina ho, ay ka-text ko si Brother Jem. Let's pray for Brother Jem Gahete. Medyo may lagnat yata. So pag-pray, may lagnat. Pag-pray ho natin siya, ang kanyang buong pamilya. At pag-pray ho natin patuloy maging si Sir Cecil Cubol. Medyo bumabalik-balik yung kanyang nervous breakdown. Pag-pray din po natin. Muli, we love you. At nawa, next Friday or this coming Friday, magkasama-sama tayong muli sa ating Time in the Word. God bless po. Ingat po tayong lahat. Magandang gabi.